Pangulong Bongbong Marcos, matapos banggain ni Duterte, biglang namigay ng lupa sa mga magsasaka sa Mindanao. Sa takot na tuluyan siyang masira sa taong bayan, ay bumawi na ito sa mga pasaring ni PRRD laban sa kanya. At ito ba talaga ay makatotohanan o nanggaling sa kaibuturan ng kanyang puso? O ang mga ginagawa niya ito ay wala kayang kapalit or something like hidden agenda or ang pagpapaperma ng People's Initiative? Ang pinaka-target nila, sa madaling salita, signature buying. Ang magiging kapalit nito? Kamakailan lang ay nagpahayag ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na gusto na niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Na noon pa man sa kanyang termino ay ipinahayag na niya ito dahil sa karamihang presidenteng nagdaan ay iniitsapwera nila ang Mindanao. Kaya mabagal itong umasenso. Kaya ito ang kagustuhan ng dating presidente, ang mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya naman bumalik ito sa kanyang kaisipan dahil sa nangyaring People's Initiative na gustong kontrolin ang pamamahala at gipitin ng administrasyong ito dahil sa pagkontra at patuloy na lumalaban sa gobyerno para sa ikakabuti ng taong bayan. Ang suhestyon ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay napakaganda ng kanyang mga pananaw dahil very congested na ang Kamaynilaan. Ibig sabihin, halos lahat ng tao sa probinsya ay nandito na sa Kamaynilaan dahil sa walang mapapasukan sa probinsya ng mga malalaking kumpanya dahil nga sa kakulangan. At madalas, hindi napapansin ng gobyerno. Isinasantabi na lang ang mga bawat probinsya. Kaya wala itong asenso. Dahil kadalasan, ang mga investors ay hanggang sa Kamaynilaan lang inilagay. Unlike sa termino ng Duterte, ay nagdala siya ng mga investors sa iba't ibang lalawigan. At inexpand niya ang mga infrastruktura, mga airports, bridges. Pang sa ganun, ay makakapasok agad ang mga investors. Tulad na lang ng tulay sa Cordoba Airport sa may Mactan, Cebu. At sa iba pang mga lalawigan upang sa ganun ay mabilis ang transaksyon sa mga investors na pumapasok sa ating bansa. Sa isang termino lamang ay marami na siyang nagawa dahil napakagaling niyang mamuno. Sayang nga lang dahil isang termino lamang ang dating Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kalihim ng Department of Education, Sara C. Duterte. Thank you, Inday. Please, sit down. Ang namumuno ng Department of Agrarian Reform at siyang naglalakad dito sa ating mga ginagawa ngayon. Ang Secretary ng DAL, Secretary Conrad Estrella. Dito rin po ang Special Assistant to the President na anak din ng Davao, Secretary Anton Lagdameo. At ang Regional Director na narinig natin kanina, Regional Director ng DAL, Eugenie Ponante. Andito rin po ang ilang miyembro ng kabinete ang sinama ko para maipakita kung paano ating ginagawa yung sinasabi ng whole of society, whole of government, whole of nation approach. Ibig sabihin, hindi lamang ang DAR ang nagtatrabaho para sa inyo tungkol dito sa agrarian reform, kung hindi, ang iba't ibang departamento rin ay may ginagawa, mayroong kontribusyon yan. Kasi at hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo, kung hindi ang mga kasunod na suporta ay napaka-importante rin. Kaya nandito tayo. At yan po ay ang halimbawa ng whole of government approach na aming ginagawa. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang tanghali sa inyong lahat. Masaya ako at nakadalaw uli ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami rin mga pagkakaibigan panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Kaya naman, nag-aagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform kung saan tayo ay namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay na magkaroon ng sariling lupa. Tagal nang nagsimula itong proseso na ito dahil nilagda
Inilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree number 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minana ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Hanggang pagpapatawag at mahirap kong makita, nakakadurog ko ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi nyo magpakain ang pamilya ninyo. Kayo ang nagpapakain ng bubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit, ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya dito ipapalitan natin. At hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap na magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan, at ang pribadong sektor kasama din dyan. At ang lahat ng tulong na maibibigay ay pagkaupo ko bilang Pangulo, ipinaalam ko sa bayan, sa aking unang zona, na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pagkikisa at tulong ng Kongreso, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Tuloy kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya natutuwa ako na masigasig ang CARP sa pamimigay ng mga titulo. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. At dapat gawin totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos. Dahil yan, kung wala namang suporta, ang ating mga magsasaka, kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Kaya yung access sa mga processing machines, sa mga yung ginawa ng Land Bank na ginawang mas streamline, yung access to credit para mas madaling magpautang at kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito, ang mga libreng punla, abono at mga kagabihan ng pagsaka. Kailangan din ng mga karagdagang infrastruktura. Kung kaya naman, nagpapagawa rin tayo ng mga bodega at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Para hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke para mababang natin ang presyo, mas malaking kikitain ng ating magsasaka. Natablan na ba sa kahiyan si Bongbong Marcos Jr. sa mga patutsada ng mga Duterte? Kaya tama lang si Tatay Digong sa bago niyang inilunsad na mga bagong grupo ng oposisyon upang matauhan ang mga Marcoses, lalong-lalo na si Tambaluslo sa pagpapalawak ng kanilang termino. At syempre, hindi siya sinipot ng magkapatid na Duterte. Well, anticipated na natin yan. At mukhang natablan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinasabi ni Mayor Baste na walang pagmamahal sa bayan. Kaya naman siya ngayon ay nandito siya sa Davao upang ipakita niya na meron siyang pagmamahal raw. Todo effort talaga siya. Tsak na may kasunod pa ito. Kaya abangan natin. Ang problema lang talaga nito ay ang matanggal si Romualdez. Pero mukhang hindi rin Dahil sa palagay ko, ay kasama na ito sa mga plano nila. Ang pahabain ang termino nila tulad ng namayapan niyang ama na si Ferdinand E. Marcos Sr. Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita